If you don't find ways to earn money while you sleep, you will work until you die. Ito ang sinabi ni Warren Buffett na nagbukas sa akin isipan upang mag-umpisang mag-ipon at mag-invest sa stock market halos 10 taon na ang nakalipas. Hello at welcome to my investing world. Sa episode na ito ay ipapakita ko sa inyo ang performance ng aking investment sa Pilipinas sa unang quarter ng taong ito. Kaya kung ready ka na, let's do it! Para sa hindi pa nakakaalam, nag-start akong mag-invest sa Philippine stock market noong nakaraang taon sa buwan ng Hulyo, with an initial capital of 200,000 pesos. Pero regular ko itong dinadagdagan kada buwan, kaya by the end of 2023 ay meron akong total capital investment na 335,000 pesos. 32% nito ay naka-invest sa banking sector, 18% sa industrial, 16% sa telecom, 14% sa real estate at 10% naman sa energy at consumer or retail sector. Meron din akong net income for 2023 na 3,840 pesos kaya ang beginning balance ko for the year 2024 ay 338,840 pesos. So, anong nangyari sa unang 3 buwan ng 2024, nadagdagan kaya ang aking investment? Well, tignan natin. Ayon dito sa statement of account na binigay sa akin ng aking broker, na walang iba kundi ang BPI Trade, as of March 31, 2024, meron akong investment sa 22 companies, at nakasaad din dito ang number of shares na nabili ko sa bawat kumpanyang ito. Ang mga kumpanyang ito ay naklasify base sa sector or industry na kinabibilangan nila. Una dito ay ang banking sector, kung saan 21% ng aking total portfolio ay naka-invest sa 4 na bangkong ito, namely, China Bank, Metrobank, Philippine Savings Bank, at Security Bank. Maganda ang performance ng banking sector sa first quarter of 2024 kaya tumaas ng halos 5% ang aking investment sa banking sector. Pangalawa ay ang energy sector kung saan 11% ng aking portfolio ay naka-invest dito. Minimal lang ang growth ng sector na ito dahil ang Aboitiz Power ay nasa negative pa at ang First Gen Corporation at Price Corporation ay minimal lang ang growth. Pangatlo ay ang industrial sector kung saang 10% ng aking portfolio ay naka-invest dito. Maganda ang performance ng Andres Soriano Holdings at Latondenia Group, kaya lang ay very poor ang performance ng Cebu Air, so on average, ay break-even lang ako sa industrial sector. Pangatlo ay ang real estate sector kung saan 12% ng aking portfolio ay naka-invest dito. Outstanding ang performance ng sector na ito sa first quarter kaya lahat ng investment ko sa Ayala Real Estate Investment Trust, Citycore Real Estate Investment Trust, at PhilInvest Corporation ay tumaas ng higit 5%. Pang-apat ay ang telecom sector kung saan 16% ng aking portfolio ay naka-invest dito. Maganda ang performance ng PLDT at GMA7, kaya lang, negative naman ang Globe Telecom, kaya on average ay break-even lang ako sa sector na ito. Panglima ay ang consumer staples, kung saan 19% ng aking portfolio ay naka-invest dito. Hindi maganda ang performance ng sector na ito kaya down ako dito ng higit 3%. Up a little ang Ginebra San Miguel pero down naman lahat ang Pure Gold Corporation, Robinsons Retail Holdings, at San Miguel Foods and Beverage Corporation. At ang pang-anim ay ang consumer discretionary sector kung saan 7% ng aking portfolio ay naka-invest dito. Okay naman ang performance ng Max's Restaurant kaya lang, ang All Home Corporation is way down. Buti na lang at kaunti lang ang investment ko sa kumpanyang ito. Pero in fairness ay okay naman ang financial performance nila, so, I expect na mag-bounce back ang kumpanyang ito in the future. But overall, I am down more than 12% sa sector na ito. In summary, ito na ngayon ang total investment ko as of March 31, 2024. Yung higit 338,000 last December ay naging 396,000 na ngayon. Paano nangyari ito? Well, ganito po yan. Naglalagay ako ng 15,000 additional capital kada buwan kaya yung 335,000 na capital ko last year ay nadagdagan ng 45,000 kaya naging 380,000. Pero hindi lang yan, marami ding kumpanya ang nagbigay ng dividend sa first quarter.
Dalawang kumpanya ang nagbigay ng dividend noong buwan ng Enero, isa sa buwan ng Febrero, at 7 sa buwan ng Marso. So, nakatanggap ako ng higit 4,560 pesos na dividend in the first quarter of 2024. Lastly, napakaganda ang performance ng Philippine stock market in the first quarter of 2024, kaya malaki din ang kinita ko sa pagsuswing trading. Noong January ay naibenta ko yung PSE stocks na hawak ko kaya kumita ako ng higit 2,270 pesos. Noong February naman ay naibenta ko yung DMC at kumita ako ng halos 2,000. At sa Marso naman ay naibenta ko yung hawak kong ATI and 40% of my China Bank stocks kaya kumita ako ng higit 3,625 pesos. So, all in all, ang capital gain ko for the first quarter ay halos 7,872 pesos. To sum it up, pagpagsama-samahin yung capital investment ko at yung na-receive kong dividend at capital gain, ang suma total ng investment ko as of March 31, 2024 ay higit 396,000 pesos. Not bad, di ba? Considering na wala pang isang taon since I started investing in the Philippine stock market. There you have it, folks. Kung OFW ka, or a Filipino living abroad like me, I hope that my portfolio will serve as an inspiration for you to start investing in the Philippines. May earnings ka na, nakakatulong ka pa sa ekonomiya ng ating inang bayan, di ba? At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe. Adios.